Rizal Park. Paboritong pasyalan, paboritong tambayan, paboritong hangout spot ng iba't ibang tao dito sa Pilipinas. Bata, matanda, estudyante, negosyante, lalaki, babae, lahat napapadpad dito. Pag wala kang magawa, pag bored ka, pwede ka pumunta dito. Pag may kadate ka, sabi nga nila, hindi ka tunay na Pilipino pag di ka pa nakakarating ng Luneta. Paseo de Luneta ang dating tawag sa Rizal Park. Pero bago pa ito naging parke, dito nakatayo ang isang maliit na baryong tinatawag na Bagong Bayan. Tinanggal ng mga tisoy nating mananakop ang baryo na to di dahil sa gusto nilang magkaroon ng spot para makapamasyal o makagala o makipag-PDA sa mga nobyo at nobya nila, pero para mapigilan ang pag-atake ng mga makabayang katutubo. Dumaan ang maraming taon at ito'y naging Bagong Bayan Field kung saan makikita ang isang ospital, ang Cuartel La Luneta. Di mo alam yun, no? Alam niyo ba na ang luneta ay galing sa salitang lunet o crescent shape dahil sa malabuang istrukturang pumapalibot sa intrumos. Alam mo ba? Ano yun? Sama mo! Luneta, paboritong pasyalan ng mga nag-date na kabataan. Alam nyo ba na ang Luneta o Bagong Bayan dati o Nueva Barrio sa Castilla ay pinagganapan ng napakaraming pagbitay sa mga libo-libong Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Kabilang na dito ang Gomburza noong sila naakusahan sa Cavite Mutiny. Sila Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o Gomburza for short ay binitay gamit ang garote noong Pebrero 1872 nang mapagbintangan silang isa sa mga utak ng Cavite Mutiny. Bukod pa sa kawawang mga pari, ang Bagong Bayan din ang naging lugar ng pagbitay ng libo-libong Pilipinong kaaway ng pamahalaang Kastila. Kabilang na dito si Dr. Jose Rizal, 24 na taon pagkatapos ng pagbitay sa Gomburza. Sa nakalipas na 100 taon, ang monumento ni Rizal ang nagsilbing mukha ng Rizal Park. Taong 1901, nang inaprubahan ng Philippine Commission ang Act No. 243 kung saan nagtalaga ng lugar sa Luneta upang pagtayuan ng isang monumento. Noong mga panahong yon, nagdaos ang komite ng Rizal Monument ng isang kompetisyon para malaman kung sino ang magdidisenyo ng pinaplanong monumento. Lumahok ang napakaraming manlililok na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Naging mahirap ang kompetisyon at sa huli, nagwagi ang isang Italyano, si Carlos Nicoli. Gayunpaman, nasulot ng second place winner na si Richard Kissing ang kontrata para sa proyekto. Maraming sinasabing dahilan kung bakit hindi ito napunta kay Nicoli. Sabi ng iba, di siya nakapunta sa pagpirma ng kontrata. Ang sabi naman ng iba ay hindi siya nakapagbayad ng performance bond. Kung ano pa man ang kanyang dahilan, sinayang niya ang pagkakataon dahil si Kissing ang nabigyan ng responsibilidad upang lilukin ang pinakasikat at pinakacool na tao dito sa Pilipinas. Alam niyo ba, na ang dalawang gwardyang 24 oras nagbabantay sa monumento ni Rizal ay hindi mga simpleng gwardya, kundi mga sundalong nanggaling pa sa Philippine Marine Corps. At alam niyo rin ba, noong 1969, noong nanalasa ang Bagyong Hilo, lahat ng puno'y bumagsak at mga halaman ay nasira, maliban na lamang sa monumento ni Rizal at ang dalawang gwardya nagbabantay niya. Alam niyo, January 15, 1995, dito sa Rizal Park ginanap ang World Youth Day Mass doon dito sa Maynila. Inatendan nito ng 5 milyong tao. Noong November 27, 2005, dito naman ginanap yung opening ceremony ng SEA Games.
At recently, dito sa vicinity ng Rizal Park ginanap yung infamous na hostage taking sa may Quirino Grandstand. Noong 1995, ginanap ang 7th World Youth Day sa Manila. Tinatayang 5 milyong tao ang dumalo at nagsama-sama sa Quirino Grandstand at Luneta. Akalain niyo yun? Masikip na sa Pilipinas dahil sa overpopulation, nadagdagan pa ng 5 milyon? Swerte na lang natin at di tayo lumubog. Noong 2005 naman, sa Rizal Park vicinity din ginanap ang opening ng SEA Games kung saan Philippines ang nag-champion. Lakas ng home court advantage, no? At 2 years ago, noong August 23, 2010, nagimbal tayo sa tinatawag na Manila Hostage Crisis, officially known as Rizal Park Hostage Taking Incident. Ang daming namatay na foreigner dahil daw primarily sa kapalpakan ng pulisya natin. Jahe pare, nakakahiya sa international community. Na-blacklist pa tayo sa Hong Kong. Maraming na-postpone sa Disneyland trippings. Noong 1901, officially na naglagay ang Philippine Commission ng monumento ni Rizal dito sa Luneta para gunitain ang pagkamatay ng martir ng Pilipinas. Siguro nga, ginawa ang Luneta upang alalahanin ang kanyang pagkabayani ng mga henerasyon ngayon. Pero ito pa rin kaya ang dahilan kung bakit nagpupunta ang ating mga kababayan dito? Kasi ito yung time na pwede kami makapagbahan ng pinsan. Ano po, for practice po, nag-practice po kasi dito for sa school po. Gano'n din po, practice po. Kasi mas private po pag dito kami sa Chinese Garden, sa Luneta. So parang Thank you po. go! Ate, mga ate, bakit po kayo pupunta dito sa Rizal Park? Actually, ngayon lang po kami nagpunta. Kasi po, ito po kasi naisip namin place para mag-shoot ng commercial namin. Nandito po kasi kami para mag-shooting po ng aming project din po sa English. Kasi po, School requirements? opo. Kasi maganda po kasi ang spot na po to para kay Rizal. Kasi maganda po kasi ang spot na po to para kay Rizal. At para rin po sa aming project ay kailangan po namin ng media. So mas maganda po namin pinili ang Rizal Park. Kasi mas marami siyang mapupulot na kaalaman. Thank you. Sige po, salamat po. Itinuturing ang Rizal Park bilang isa sa pinakamagagandang parke sa Southeast Asia. Kumbaga, world class, saucy, bongga, something to be proud of na truly Filipino. Parang si Lea Salonga, Regine Velasquez at Arnel Pineda. Pero dahil kaya sa world class status ng Rizal Park, nalimutan na natin ang essence nito? More of world class park na ba ito kesa natural heritage at historical site? Sa aming pag-iikot-ikot sa Rizal Park, napansin namin na kung ano pa ang mga lugar na hindi ganun kakonektado kay Dr. Jose Rizal, yun pa ang madalas pinupuntahan ng mga tao. Siguro nga tama sila kasi relaxing, presko, masarap po tumambay. Pero napansin din namin na kung ano ang mga lugar na nagpapakita ng kanyang kwento at ng kasaysayan ng ating bansa, yun pa ang wala masyadong tao. Bakit kaya ganun, no? At hulaan nyo, sino kaya ang naka-jackpot ng sagot na hinahanap namin sa aming pagtatanong-tanong sa Rizal Park? Well, we came to Manila as well because we used to live here as little children. So we wanted to come see all these bits and pieces and stuff we don't really remember. No, and learn more about the history because I guess it would be good information for you to know before we came here. All we hear about is Marcos and that history, but you never hear about Rizal. Yes. So it's very new. Kung inyong mapapansin,
Lahat ng kababayan nating tinanong ko kung bakit sila pumupunta ng Rizal Park, sinagot na kasi gusto nila mamasyal, kasi gusto nila makipag-bonding, kasi gusto nila ng magandang lugar para mag-practice o para mag-shoot. Pero kung sino pa yung banyaga, sila pa itong interesado sa kasaysayan ng ating bayani. Totoo nga kaya na naging world-class heritage park na lang ito para sa ating mga Pilipino? Para sa ating mga sariling kababayan ni Rizal? Para sa ating mga tinuturing siyang bayani? Gaano ba natin kamahal ang kasaysayan ng ating bansa? Ang kasaysayan ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal? O ang kasaysayan ng Rizal Park na ipinangalan sa kanya? Naaalala pa ba natin ang bawat sinisimbolo ng mga monumentong nakatayo dito? Pupunta pa ba tayo ng Rizal Park para gunetain ang kanyang alaala o ipakita ang pagmamahal sa kanya? Kayo, gano'n nyo kamahal si Dr. Jose Rizal?